Eto na nga mga chong, marami tayong basketball updates. Barangay Ginebra hindi pa tapos sa trade. Seryosong nagre-rebuild ng lineup. Bagong mukha ng Barangay Ginebra sa paparating na panibagong season ng PBA. Maraming ang nabago sa kupunan ni Coach Tim Cone. At dahil nga sa pagkawala ni Christian Stan Hardinger, ay malaki ang pagbabagong mangyayari sa Barangay Ginebra. Kung nitong mga nakalipas na season ay si Christian Stan Hardinger ang sinasandalan ng Ginebra sa loob ng painted area, lalong-lalo na sa opensa. Pero this upcoming new season na PBA ay i-expect nyo na ibang atake na ang ating makikita. Mas makakakita na tayo ngayon ng more ball movement dahil sa mga bagong role player ni Coach Tim Cone. Gaya na lang nitong sila Isaac Go at Ben Adamos. Ang dalawang yan nga mga chong, ang bagong aasahan na big man ngayon ng Barangay Ginebra. Kung noon, kay si Stan bumabagsak ang triangle kung saan sa painted area ito umaatake, ngayon ay iba na ang makikita natin sa Barangay Ginebra. Dahil ang laro nitong si Isaac Go at Ben Adamos ay kaya nilang sumabay sa loob ng painted area. Pero ang laro talaga nila ay more on outside shooting. Mas magkakaroon nga ngayon ng spacing, kaya mas magiging unpredictable na ngayon ang opensa ni Coach Tim Cone na triangle offense. Bukod sa dalawang bagong big man ng Barangay Ginebra, ay isa rin sa pinakaabangan sa Barangay Ginebra this upcoming Governors Cup ay itong kanilang rookie na si RJ Abarientos. Ang pagkakadagdag nga ng nasabing gwardya sa kupunan ni Coach Tim Cone ay isang indikasyon na massive rebuilding ang plano ni Coach Tim Cone sa kanyang kupunan. Kakaibang Barangay Ginebra na talaga ang ating makikita this upcoming Governors Cup. Dahil bukod sa bago yung mga big man, ay bago na rin yung kanilang magiging main point guard. Kaya naman, expected na magbabago yung tempo ng laro sa Barangay Ginebra. Mas bibilis nga ngayon yung flow ng triangle offense dahil dito kay RJ Abarientos. Napakahusay nga nito na gwardya. Napakataas ng basketball IQ, malawak ang court vision, at napakagaling pumasa. At yan nga ang dahilan kung bakit nahihirapang mag-pass up si Coach Tim Cone kay RJ Abarientos sa nakalipas na PBA Rookie Draft. Nabanggit pa nga ni Coach Tim sa kanyang latest interview na kahit kailangan na kailangan raw nila ng isang big man ay hindi nila daw po pwedeng palampasin si RJ Abarientos. Dahil naniniwala si Coach Tim na isa ito sa magiging future superstar in PBA. Nabanggit na nga rin ni LA Tenorio na nakikita niya na si RJ Abarientos ang papalit sa kanya sa Barangay Ginebra. Excited nga raw si LA Tenorio na ma-mentor ang nasabing rookie. Para sa akin mga chong, bagong Barangay Ginebra ang makikita natin this upcoming Governors Cup. Kung noon, mabagal yung flow ng triangle offense at more on painted area ang kanilang opensa, pero ngayon na nagkaroon ng rebuilding si Coach Tim sa kanyang kupunan, ay masasabi nating fast pace o run and gun ang ating makikita. Lahat nga ng mga bagong nadagdag sa kupunan ni Coach Tim Cone ay merong mga tira sa 3-point area. Alam naman natin, problema ng Barangay Ginebra yan nitong mga nakalipas na season. Mababa ang kanilang 3-point shooting percentage, at yan nga yung pinakamalaking in-improve ng Barangay Ginebra sa kanilang bagong lineup. Para sa Barangay Ginebra fans, ay medyo babaan nyo ang expectation sa Barangay Ginebra this upcoming Governors Cup. Dahil sa ginawang rebuild na lineup ni Coach Tim Cone sa Barangay Ginebra, ay expect nyo na magkakapaan pa yung mga players, lalong-lalo na yung mga bagong salta. Hindi nga basta-basta ang triangle offense, kaya medyo mag-aantay pa tayo bago makita ang full potential ng bagong lineup ng Barangay Ginebra. Naniniwala ako mga chong na mayroong mga pinaplano si Coach Tim Cone sa kanyang kupunan. Hindi naman niya gagawin ang rebuilding sa Barangay Ginebra nang wala lang. Paniguradong mayroong hinahanda si Coach Tim Cone, at yan nga yung aabangan natin sa paparating na Governors Cup. At mukhang hindi pa nga tapos ang Barangay Ginebra sa pagre-rebuild ng kanilang lineup. Dahil ayon nga sa mga source, ay meron pang mga pinaplano ang Barangay Ginebra pagdating sa trade. Meron pang mga tinitignan na player si Coach Tim Cone na possible na idagdag sa kanilang kupunan. At meron pang player si Coach Tim na plano nilang bitawan. Hindi pa nga malinaw kung sino yung isa pang player ng Barangay Ginebra na planong bitawan. Pero ayon sa mga reports,
ay possible na si Maverick Missy ang isa sa player ni Coach Tim Cone na plano nilang bitawan. Nabanggit na nga rin niya ni Snow Badwa na kapag hindi pa rin daw umayos ang laro nitong si Maverick Missy, this coming Governor's Cup ay isa rin ito sa bibitawan ni Coach Tim Cone. Hindi nga maganda ang ipinakitang performance nitong si Maverick Missy sa Barangay Ginebra nitong nakalipas na season. Napakalaki nga nang ine-expect sa kanya ng Barangay Ginebra Management dahil napakalaki kasi ng kontratang hiningi nito sa Barangay Ginebra para pumirma. Pero mukhang hindi nga naaabot ni Maverick Missy ang expectation sa kanya ng Ginebra Management. Kaya naman, nasa delikadong lagay na nga itong si Maverick Missy at possible na bitawan na siya ng Ginebra anytime. Naniniwala ko mga chong na this Governor's Cup ang last chance ni Maverick Missy na makapagpakita ng magandang performance. At once nga na ganun pa rin ang kanyang laro, ay hindi na ako magugulat na bibitawan rin ito ni Coach Tim Cone. Bukod kay Maverick Missy, ay gumalaw pa ang Barangay Ginebra pagdating sa trade nitong mga nakalipas lang na araw. Dahil binitawan nga nila yung kinuha nilang dalawang rookie sa second round pick na si Didat Hanapi at Paulo Hernandez. Tinrade niya ito ng Barangay Ginebra sa Terra Firma Jeep kapalit ng second round pick next PBA rookie draft. Mukhang hindi nga nagustuhan ng Ginebra Management ang ipinakita ng dalawang rookie sa kanilang team practice. At dyan nga natin makikita mga chong na seryoso si Coach Tim Cone sa pagre-rebuild ng kanyang lineup sa Barangay Ginebra.